Walang prenong sinabi ni Coach Jason Kidd na ang rason kung bakit biniwasan niya ang playing minutes ni Klay Thompson ay dahil sa pag-i-struggle nito sa depensa. Nang tanungin mga idol kung bakit naging limitado lamang ang exposure ni Klay, ayon pa mismo kay Coach Jason Kidd, kinakailangan mong hanapan ng stop ang pag-i-struggle sa depensa. Dagdag pa ni Jason Kidd, umi-score ang Milwaukee Bucks, kami hindi. Bigo namin silang mapigilan, kaya pinalabas namin sina Klay Thompson and PJ Washington. Yung kanilang malaking kakulangan sa pagdepensa sa 3-point line ay kabilang din sa rason kung bakit natalo sila. Yan ho ang trabaho ng isang NBA coach. Kinakailangan niyang hanapan talaga kung ano yung nag-workout sa kanila. Kung hindi ka effective dyan, bakit ka ilalagay pa? Sa ngayon mga idol, nag-i-struggle talaga itong si Klay Thompson sa kanyang depensa. Maliban dyan, sa kanyang opensa rin, mababa ang kanyang numerong na ibibigay sa kanyang kupunan. Sa isa sa mga laban, pumuntos lamang siya ng 5 puntos at mayroong shooting percentage na 25 points. Pinag-usapan natin na ang Suns at itong kampo ni Kevin Durant ay mag-uusap na sa isang potential trade na siyang magpapadala sa kanya sa isang contender na koponan. Napag-usapan natin mga idol na mukhang malabo ang tsansa ng Spurs na makuha si KD dahil syempre nasa rebuilding process sila at si Wembanyama ay nagkaroon pa ng blood clot. Pero ano nga ba ang posibilidad na ito'y matutuloy mga idol at ano ang kahulugan nito para kay Kevin Durant? Kung sakaling mapupunta si KD sa Spurs mga idol, panibagong environment ito para sa kanya kung saan mayroon siyang mabilis na point guard, mayroon siyang magaling na center at forward kay Wembanyama. Sa tingin ko naman ay babagay ang skills ni KD kay Wembanyama at kay De'Aaron Fox. Sa kakayahan pa lang ni Wembanyama na maka-attract ng maraming defender, ito ay magbubukas ng maraming open shots kay KD at kay De'Aaron Fox. Siyempre mga idol, ganun din mismo kay Kevin Durant. Nakaka-attract siya ng depensa, gumagawa siya ng spacing. Ganun din mismo ang kanyang maibibigay para kay Wembanyama at kay De'Aaron Fox. Ngunit ano nga ba talaga ang posibilidad na ito'y matutuloy? Alam nating mapili itong si Kevin Durant sa team na kanyang sasamahan. Kung gugustuhin ng Spurs na makuha siya, walang problema naman dyan mga idol, kung saan marami naman silang mga asset na ipapadala para sa Phoenix Suns. So balit, nasa kay KD yan kung pipilin ba niyang mapunta sa Spurs. Malaking red flag pa rin dito mga idol yung blood clot ni Wembanyama. Ngayon, out siya for the rest of the season. Ano naman kaya ang kanyang kalagayan sa susunod na season? Magkakaroon po yan ng impluensya sa gagawing desisyon ni Kevin Durant. Magkikipagpatentero ba siya sa health issue ni Wembanyama o sasama na lang siya sa isang koponan na healthy at walang problema ang mga star player? Sa kabuuan, napaka-interesting nito dahil syempre malaking impact ang naibibigay ni Kevin Durant sa team na kanyang sinasamahan. Para sa inyo, kung kayo mismo ang uhula, saan kaya mapupunta itong si KD? I-comment lang yan sa comment section.